summer, lalo na kung nasa labas tayo at dahil tag-init na naman, mas madaling masira ang pagkain. Kaya dito sa Emergency, tuturo tayo ni Ira ng tips to keep our summer picnic food fresh. Yes, dahil nga po summer na, mahilig tayo mag-road trip, mahilig tayo mag-camping, ganyan. And madalas nagbabaon tayo ng food kasi gusto natin na medyo makatipid din naman tayo. And eto, mga tips ko lang. Unang-una, kapag mag-marinate tayo ng meat, ng mga chicken, ganyan, huwag natin ulitin, do not reuse marinades. Huwag natin i-recycle kasi parang minsan ang thinking natin, sige, pwede pa to, kasi sayang naman. Pero wag po natin gagawin yun kasi pwede tayong ma-food poison, kasi pwede rin ma-contaminate yung food and maraming bacteria ang kumalat. So, ito po, pwede rin nating ilagay sa ating mga reusable bags, diba? Resealable bags, and yung mga fruits, pwede rin dito para syempre iba-iba yung lalagyan nila. Yes po. And also, dito naman po, separate utensils for cooked and raw food. Dapat magkakaiba. Kasi, syempre, ito, kunwari yung thong, ginamit ko siya sa raw meat. Tapos, gagamitin ko siya sa vegetables. Di ba parang hindi naman maganda yun kasi pwede rin magkaroon tayo dyan ng mga sakit. Ano yung sinabi mo kanina? Kaya na natin. Kaya na natin yan. Okay, so... Next naman po yung mga different containers natin. Dapat iba-iba din. Separate containers for, ayan, dito, chicken barbecue. So, dito, raw siya. Yung sauce natin, dito nakalagay. Tapos, fruit salad. And, frozen yan or yes po, vegetable slaw. Dapat ito yung mga nasa freezer. Kaya meron din tayong cooler para doon natin siya ilalagay. Pero ang kagandahan po kasi kapag naka-container, unang-una, alam natin kung ano yung nakalagay dyan kapag may mga labels na. Very good. And syempre, may iwasan natin yung dumi sa pagkain dahil nga nakapack sila ng maayos. And ito rin po, katulad nito, raw patty, kailangan naka-seal din sila sa isang container na maganda. Kailangan kasi prepared din tayo. Hindi natin malaman kapag nasa camping tayo. Siyempre, makain natin. Panis na. Tsaka malayong lugar ka, hindi ka agad-agad magagamot. Yes, tama ka rin, Mars. And ito po, meron tayo ditong mga coolers. Ito pa. May malaki. Ayan, so mas maganda po kung marami kayong cooler. Kung, yan, example, dalawa yung cooler nyo. Yung isa for drinks, yung isa for food. Tapos, yung dito naman, kapag kunwari may mga ice tayo dyan, pwede natin ito ilagay yan. For example, yan, lalagay ko na. Ito, kay Mars. Yan. Bigyan natin yan. Mabigat na. Nice. Nakalagay dito yung meat, yung iluluto pa lang natin. Yan. Tapos, mas maganda na ilalagay natin siya sa ilalim. Sa bottom. Kasi, Mas malamig. hindi po. Kasi, pwedeng mag-spill siya kapag sa ibabaw natin nilagay. Tatagos siya sa Kung iba. isa lang po yung cooler natin. Yes. Kasi, syempre, minsan halo-halo yan kapag... Para hindi siya tumulo dun sa ice, hindi mo na rin magagamit yung ice. Right. And para mapanatili ring fresh yung meat natin kasi mas maraming ice lalagyan mas natin. malamig sa bottom part. Totoo And naman. ayan, ito, lalagay Pwede natin sa ibabaw siya. naman Kasi siya. yan naman ganyan sa ibabaw. Basta na-pack mo ng maayos, hindi siya mag-leak. Mars. And remember din na wag nating ilalagay siya sa trunk. Kasi Yun, mainit. And wag masyadong yung exposure sa sunlight. Ayan. And yung isa naman po, sa meat din natin, kapag meron tayong binili, kunwari, for example, 1 kilo siya, hindi naman yun, kung hindi naman natin siya i-consume sa isang buong araw para sa isang recipe lang, wag muna natin siyang gamitin lahat and ibabalik natin sa ref. Ang gawin natin, hati-hatiin na natin siya into portions. Like, yung isa pang sigang, yung isa pang adobo, yung isa pang afritada. Or kung gusto mo, i-label mo na rin yung mga naka-plastic na yun para hindi ka na malito. Yes. And lastly, ito po yung sa eco bags. Siyempre, bilang parang cloth-like to. Cloth yan. Kapag po minsan naglalagay tayo ng meat dito and kunwari nagpunta tayo sa market, medyo basa. Di ba minsan, maamoy na siya. Tapos, wag po natin siyang gamitin uli sa ibang
pagkain, mas maganda po, labhan muna natin. Tama. Labhan natin. Panatilihin nating malinis ang kapaligiran at ang ating pagkain, lalo na sa kusina. Kasi syempre po, ito yung... Recycle na. Huwag nga natin i-reuse eh. Kitchen safety. Galing na, that's a good reminder. Totoo, kasi sometimes yung bayong, hindi na yun, kasi yung traditional bayong, hindi na yun hinuhugasan until May mga dagta na yun ng kung ano-ano mang nailagay natin dyan, diba? Totoo naman. Don't forget to clean it. Yes. Thank you so much, Ira! Napaka-useful niya.